bang Kiwen o maayong gabi usab sa imong mga tigpaminaw sa Bombo Radio Butuan o siyempre ang imong mga masugid nga abyan sa social media. Okay. Attorney, for the record, attorney, ano yung reaksyon ninyo bilang isang abogado and even the president of the Federation of Free Workers sa Pilipinas regarding sa naging botohan ng mga congressman? Yung ang atong tanaw niya na isa para bagang timing at nakakahiya po yung nangyari kanina samantalang sa House of Representatives ay mayroong botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay may nangyayaring kodita sa Senado at sa tingin ng nakakarami ito po ay parang pigilan o para magkaroon ng pro Sara Duterte leadership yung Senado. Kaya palagay namin ay may relasyon yung botohan sa House at yung kodita na nangyari kanina sa Senado. At maraming nagsasabi na nakakahiya ito para bagang pinagtatakpan ng bagong liderato ng Senado yung magiging impeachment trial ni Vice President Duterte kung di man kaya ay ito po ay para bagang gusto ng mga bagong mayoriya ngayon na mayroong pro-Duterte inclination yung liderato ng Senado. Mas mataas, attorney, na number ng mga congressman ang nag-vote yes for the impeachment. Bakit kaya, attorney? Tama po. Yun po ay nakikita natin na mayroong overwhelming support yung articles of impeachment na ihahain sa Senado. Pero sa kabilang banda naman po ay mayroong para bagang nakaplanong resistance ang Senado sa nangyaring pagbabago ng liderato sa Senado kanina at yung biglang o bulagang pagdating ni Senator Bato de la Rosa. So, pagkatapos niyan, attorney, sa takbo ng impeachment, pagkatapos niyan sa House of Representatives sa plenaryo kanilang binotohan, ano yung mga susunod na mangyayari, attorney? Palagay ko i-endorso yan bukas yung articles of impeachment sa Senado. Tingnan natin kung paano hahawakan ni bagong Senate President Cayetano yung proceeding sa pagdating ng article of impeachment sa Senado. Pero ang ating premonition dyan ay para bagang ang Senado ay nagkaroon na ngayon ng killing o parang pinaplano na ang liderato ng Senado ay kumikiling sa Vice President sapagkat si Cayetano naman ay kilalang pro-Duterte Senator. So, ano yan, attorney? Kung 11 ngayon, mga 13 Wednesday? Oho, 13 po ang bumoto sa mayoriya. So, naiwan yung minority at natanggal siyempre si former Senate President Soto sa kanyang liderato at magkaroon ng balasahan bago liderato sa mga committee ng Senado niyan kung yun ang nangyari. So, pero by the time, attorney, nga mapunta na yan sa Senate, yung... Yeah, attorney. Magkakaroon po ng mga paghahanda yung Senado. Palagay ko hindi naman biglaan bukas na magkaroon ng hearing. So maghahanda ang Senado at siyempre magkakaroon ng pagplaplano kung paano patakbuhin
yung impeachment trial na mangyayari. So, palagay ko dahil bagong liderato ay mayroong pagbabago sa mga committee at palagay ko naman titingnan nila yung rules at paghandaan nila kung paano itulak itong impeachment article na ipapasa sa kanila. So, pagdebatihan nila yan, maaring may mag-o-oppose pa dyan at ipa-dismiss ulit. No? Dati kasi ay yung trial judge na si Bato de la Rosa ang siya mismong nag-move to dismiss nung unang impeachment na dumating sa Senado last year. Pero ganoon pa man ay siyempre ay titingnan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw, kung anong gagawin ng Senado dahil hindi natin kabisado itong bago na tingin natin ay pro-Duterte at tingin natin ay hindi makakatulong sa pagkaroon ng accountability, kung accountability ang ating pag-usapan sa impeachment trial nito. So, pero hindi naman siguro impeachment case no more, attorney. Hindi naman siguro, pero siyempre kasi magagalit ang taong bayan kapag ginawa nilang i-dismiss ulit yung pangalawang impeachment na ito. Pero tingin natin ay mayroong pagka-killing ito, ay pagka-pabor sa kampo ni Duterte. Kaya po ay tingin namin sa Nagkaisa Labor Coalition, maraming mga leader nagsasabi na hindi ata accountability, kundi friendship na ito ang mangyayari sa trial na darating. Kaya nadismaya po ang marami sa ating mga kasama at Nagkaisa Labor Coalition ay nagsasabi na ito po ay nakakahiyang pagbabago. Pero sa inyo, attorney, are you expecting na ano yung term talaga, attorney? Kudita ba talaga yung nangyari kanina o ano ba, attorney? Ay, golpe de gulat yun. Kaya Okay. pwedeng masasabi na kudita, no? Biglaan kasi. So, nag-golpe de gulat si Soto. Oo. Kaya may nagsasabing talaga na kudita ang nangyayari. So, Okay. although may mga premonition na sila earlier na magkaroon ng may mga movement sa loob ng iba't ibang mga pinag-usapan ng mga senador na may mga movement. Pero palagay ko ay hindi ata na natantiyan ng husto ni Senate President Soto ang mangyayari kanina na biglang mawala siya sa liderato ng Senado. So wala siyang, ano kaya yung wala sa kanya, attorney? Hindi niya nabakuran yung, di ba? Yung mga, Outsmarted siya. di ba si Loren, sa kanya man yan si Loren, actually, sa kanya yan, no? Oo, na palagay ko ay naungusan siya dito sa sa power play na nangyari kanina. Okay. Di ba si Loren, ang mga bilyar, attorney, mostly hindi. Hindi. Pero ramdam naman kung speaking politically, alam naman natin yung totoong mga masabi natin kulay ng mga senators natin. Kaya nadismaya tayo sa pagbabago ng lideratong ito. Akala ko noon ay kung si Senate President Soto kasi ay may pagka independent-minded pa at siyempre ay mayroong commitment siya na pamadaliin itong trial ito sapagkat ito po ay magbibigay ng direksyon sa ating bansa at para at least maging accountable naman yung ating mga pinuno. Pero ano kaya yung trigger, attorney? Bakit tumaas yung pagpapakita ng numero ng from the minority man sila, di ba? Naging majority na ngayon. Majority na. So palagay ko naman yung mga investigasyon ng yung corruption doon sa flood control, ay maraming mga senador kasi ang
ang matatamaan kung si Soto pa, no? At may labas yung report ng ni Senador Lacson, no? Oo. Kaya palagay ko ay isa rin sa mga trigger dito na kumambyo yung ibang mga senador na at least may mabigat na dala-dala dito sa flood control project at sila ay kasama. Mga sa Bisaya panakot, sa Tagalog panakot pa pangadlok. Panakot attorney ba 'yon yung sa flood control report? Palagay ko, so panakot. Mabigat para sa ibang mga senador na lubog o mayroong hindi malinis na mga kamay Yeah. doon sa flood control project na nangyayari noong nakaraang taon. Ano? Kaya siguro ay mabigat ang kanilang kinakailangan na proteksyon kaya sumama sila doon sa kabila. Okay. And in connection pa rin, may connection din po ba yan kay Senador Bato de la Rosa ang mga desisyon kaya nila? Or even posible rin kay Senador Bongo kasi co-perpetrators regarding sa ICC case of the former President Duterte. Sa kasalukuyan ay parang nakafocus ata yung warrant of arrest muna kay Bato. Bato de la Rosa. Kaya hindi pa ata nasa radar ng warrant of arrest ng ICC si Senador Bongo. Kaya palagay ko hindi pa masyadong mainit si Senador Bongo. Pero ang implementor kasi doon sa war against drug ni Duterte ay si Bato de la Rosa kasi siya yung kanang kamay talaga na nag-implementa ng drug war na nagresulta ng maraming patayan sa Pilipinas noong 2019 hanggang sa pagkatapos ng Duterte administration. Pero ang cover lamang ay hanggang 2019, 2019. Kasi yun lang ang panahon na natapos, our coverage natapos yung membership ng Pilipinas sa ICC. Okay. Attorney, any comment po sa pwede ba yun? Naging takbuhan, nagkadagma-dagma, ginin taon sa Bato ka ganina kay digin siya pa aresto, attorney sa Senate, unsa tawagan na? Senate building. Okay, unsa man gid attorney? Sa session hall, ano? Bawal ba gid Doon na? pag-akyat niya sa session hall. Bawal ba gid na attorney? Nga dakpon sila, unsa ba? Siyempre, may yung session hall naman ng Senado ay proteksyon yan sa mga senador laban sa pag-aresto. Kaya palagay ko ay gusto ni Bato de la Rosa na maproteksyan siya o under the custody siya na ngayon ng Senado dahil huhulihin ata siya ng mga NBI dahil mayroon na siyang standing warrant na ipinadala ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Pero bisa pa man na ilang giproteksyonan nakadumdum ta nga dunay mga senador nga doon na po night time nga pangdakpunon pud sila pero niabot sa punto nga nanggawas sila na ba mo'y panawagan attorney especially sa Federation of Free Workers nga unsa ba need ba nga dili magpailawom sa proteksyon ang senador na si Senador Bato de la Rosa rather than kada magtago siya magpakita og iyang atubangon ang mga reklamo against him? Ay, palagay ko naman ay harapin niya na yung itong mga kaso na at least ang kanyang atensyon o may warrant siya, no? Kasi dati sina Trillanes mismo ay mayroong warrant yan at after some time na under the custody ng Senado ay lumabas at sumama sa otoridad na mayroong warrant laban sa kanya o gusto siyang hulihin. Itong si Senador Laila de Lima naman during the time ni Duterte na mayroong pag-aresto sa kanya ay sumama siya after some custodial time with the Senate. So, halagay ko naman ay dapat sundin ni Senador de la Rosa yung mga proseso at
para hindi na lumalim yung kanyang kaso. Okay. So, ganyan. So, at least na doon ay mga development regarding ni ini. Basin na lang kung wala na pangutana, attorney, sa imuha, sa imong mga panlantaw from the impeachment to the topic on the Senate and also sa kang Senador Bato de la Rosa or even challenge sa atong mga magbabalaod, attorney. Dapat sana itong bagong Senado, although hindi magandang unang pagtingin natin, ay at least sana i-process pa rin yung impeachment at ipalabas yung mga ebidensya para makita yung katotohanan. At yung ating mga kababayan ay dapat maging vigilant sa pagkakataong ito at dapat malayang magpahayag ng kanilang mga sentimento at opinyon para at least yung marinig ng ating mga senador na kinakailangan talaga magkaroon ng accountability ang ating mga highest official at huwag sagkaan na lumabas ang katotohanan. Yun lang po, kasamang Kevin, at mabuhay po kayo. Sige, salamat kayo, Attorney Sani Matula. Ato gana kauban mga kabumbo mayong gabi, Attorney. Mayang gabi po, mabuhay po kayo. Si Attorney Sani Matula,